Isang magandang gabi sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. At siguro ho, marami sa atin ay excited na sa kabila ng kakaiba ang ating kalagayan ngayong Kapaskuhan or parating na Pasko, ay excited pa rin na dumating ang Kapaskuhan at makapagdiwang. And as we are always reminding, iba man ang ating sitwasyon ngayon, ay tayo pa rin, lalo na tayong mga mananampalataya, ay merong tunay na rason para magdiwang sapagkat nauunawaan natin ang katotohanan na dumating nga ang Panginoon. Really, God with us. Ang ating Panginoong Jesus, nagkatawang tao, at alam natin ng rason, kanyang misyon ay magligtas. And we can truly celebrate Christmas kahit tayo-tayo lang, kahit limitado ang pagsasama-sama, limitado maaari ang budget, pero tayo ho ay pwede pa rin magpuri sa Panginoon at magalak sa katotohanan pong ito. Well, mamaya ho, pagkatapos ng ating time in the Word, ay magkakaroon tayo ng prayer meeting. At alam ko ho, in-announce ko ng Sunday, ay supposed to be tomorrow ang ating prayer meeting because Friday is Christmas Day. Pero napag-isip-isip ko, bakit nga ba hindi natin gawin ngayong Wednesday? Sapagkat bukas ay Bisperas and many will be also busy. Kasama ang pamilya, yung marami siguro ang magluluto, maghahanda, whatsoever. So, I think it will be best na tayo ho ay magdaos na ng ating prayer meeting ngayon after ng ating time in the Word. So, reminder po sa bawat isa, please set some more time katapos ho ng ating time in the Word, tayo ho ay magsama-sama sa pananalangin. And if you can, if you have other devices or cell phones with you, if you can message ibang nakakapatiran natin, it will be wonderful na magkasama-sama tayo sa pananalangin po mamaya, and maging hindi lang mamaya, maging sa atin hong time in the Word ngayong gabi, because it will tuturing ko itong medyo special episode o special segment ng ating time in the Word. So there will be also no time in the Word next Friday or this coming Friday, at magkaroon tayo ng family bonding, at again ay maging mapagbantay pa rin ho tayo, maging sa ating pagdiriwang ay magkaluwalhati pa rin sa atin hong Panginoon. So let us be in prayer still para sa gawain natin sa Sunday. Be praying for our year-end service. That will be the last Sunday. Next Sunday is the last Sunday of the year 2020. At maganda na tayo ho ay makapagsama-sama, purihin ng Panginoon, sambahin ng Panginoon, again observing the IATF or government regulations na binigay po sa atin. And also, I would like to remind ang ilang mga pamilya sa ating church, marami na ho nakakuha ng maliit lang naman na gawaing spaghetti. So if you still don't, kung di pa rin nakukuha yung sa inyo on Sunday, you can still attend the church at makuha ho yung gawaing spaghetti na yun, Lord willing. Isa lang naman sa bawat pamilya. Ano po. So, nawa ay kayo po ay makarating. Kung hindi man talaga, pwede ho, kung talagang wala kayong iahanda sa Pasko at kung yun ay makakatulong sa inyong pamilya, please drop by any moment. Just let me know first, text lang kayo, and para maihanda po natin. Ano po. So, yun lang ho ang ilan sa mga reminders natin. So, Friday, walang time in the Word. Saturday, pahinga. And then, ang atin nung Sunday na gawain, nawa tayo ho ay magkasama-sama and be in prayer for that. Well, bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, a little bit of a special episode sa ating time in the Word tonight. And mamaya ho, malalaman nyo kung bakit special or unique, ay tayo ho muna ay manalangin at hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa patuloy mong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan.
At Panginoon, hindi lamang pisikal, hindi lamang material, kundi lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya. Salamat po. At alam namin, sa ganang aming sarili, hindi kami karapat-dapat. Alam namin ang mga biyaya mong ito ay dahil lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkatunay nagkatawang tao ang iyong bugtong na anak. Tunay na siya'y pinanganak ng isang birhen. Tunay na siya'y namuhay ng walang kasalanan at perpektong ginanap ang iyong kalooban. Tunay na siya'y namatay sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan. At Lord, salamat po sa pagkatunay siya'y nabuhay muli. At tunay din na sino mang sa Kanya'y sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Ama, salamat po sa mga katotohanan ito. At nawa, O Diyos, ay sa aming pagdiriwang na ito ng Kapaskuhan, ang mga katotohanan ito ang maging pundasyon. Mga katotohanan ito ay malagay sa aming kaisipan. Lord, we pray, kung loobin mo, Panginoon, na maaaring itong Kapaskuhan na ito, maging kakaiba man ang aming sitwasyon, ay gamitin mo ito para lalo na ang mga bata, mga kabataan, na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, ay maalala, mapakinggan ang tunay na mensahe ng mga pagdiriwang na ito. Walang iba kung hindi ang iyong pagsusugo ng iyong bugtong na anak upang magligtas sa mga makasalanan. Lord, yung loobin mo, it may be the time of their salvation. Mahabag ka po nawa, Panginoon. At sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng liwanag. Panginoon, huwag mo kami hayaang magtiwala sa aming mga sariling karunungan. Kundi, Panginoon, sa liwanag ng iyong katotohanan, tulungan mo kaming lumakad. Ingatan mo kami, Panginoon. Aming mga kapatiran, nandun ang karamdaman, aming naalala sa iyo. Maraming ding pinupuri ka sa iyong mga pagtugon sa aming mga panalangin. Lord, particularly sa mabuting balita na ibinigay ng aming kapatid na si Brother Dave, na sangayon sa kanyang huling check-up, he is 50% better. Thank you, Lord. Thank you. Nawa, O Diyos, patuloy mo siyang pagpalain, maging ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga tinitake na gamot, supplements, Lord, maging kalakasan ng kanyang katawan. Lord, alam namin na hindi imposible sa iyong kamay na gawin itong 100%. Kaya, Panginoon, tanging kalooban mo po ang aming inihiling. Kung saan kami mas lalong nalalapit sa iyo, at saan lalong maluluwalhati ang iyong pangalan, ganapin mo po nawa ang iyong kalooban. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, as I've said earlier po mga kapatid, ay medyo kakaiba ang atin hong episode ng Time in the Word ngayong gabi. At medyo hindi lang medyo aalis tayo sa ngayon sa atin hong current series. Ang ating series is about marks of true saving faith. Marka ng tunay na kaligtasan. Marka ng pagiging tunay na Kristiyano, or paano ko masasabing tunay nga akong anak ng Diyos. At alam ho natin, at higit sa malamang, karamihan, if not all, almost all of us, ay nahagip na ang kalungkot na balita sa nangyaring patayan or pagpatay sa mag-ina na nangyari sa Paniki, Tarlac. At ito ho ay nangyari nung Sunday ng hapon, I believe around mga 4-5 p.m. At isa sa mga kadahilanan kung bakit ito'y balitang-balita, sapagkat ito'y mabilis na na-upload sa social media and quickly nag-viral ang video na ito, na kahit ang ating presidente ay nanood, at ang sabi niya nga sa kanyang sariling salita ay nalaglag ang kanyang panga nung kanyang nasaksihan yung
nangyaring pagpatay, na kung saan ang isang Parañaque police na si Senior Master Sergeant Jonel Nuezga ay pumatay ng 2 tao, namely si Sonia Gregorio, 52 years old, which is nanay, and si Anthony Gregorio, 25 years old. At ang case na ito ay lalo pang napatindi, sabi ko nga ho, sapagkat ito ay nakunan kung yung rahas, yung brutality ng ginawang pagpatay ay nakunan at na-upload sa social media. At ito ho ay napatindi rin, sabi ko nga, kung gaano kabrutal yung ginawang pagpatay doon sa mag-ina. At maaring nakadagdag the fact na yung pagpatay ay ginawa sa harapan ng pamilya, harapan ng pamilya nung pinatay, at harapan ng kapamilya nung pumatay. Naahan doon yung kanyang batang babaeng anak na kumukuha rin ng video. Nung Monday ko nahagip ang balitang ito, and I have seen the video. And by the way, let me remind the parents, lalo na merong mga bagay na pag napanood ay hindi na mabubura sa alaala, maging ng mga bata. So please, please, please be aware. Be aware kung gaano ito maaaring makaapekto sa inyong mga anak. And if they have seen it, ay isang maaaring matalinong at makadiyos na gawin ay kausapin sila at tanungin sila kung ano ang concern nila at anong kalagayan nila, and tignan ang salita ng Diyos kung ano ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito. So please just be watchful sa mga pinanonood ng inyong mga anak. So ito ho ay nakakashock ang pangyayari. Ito ho ay nakakagulat at nakakatindig balahibong pagpatay na ginawa ng isang lalaki. At by Tuesday, so Monday ko ito, Sunday nangyari, Monday ko nahagip yung balita, by Tuesday ay nag-chat sa atin ng isang kapatiran natin dito sa church, at nag-suggest siya sapagkat ito ay naging laman ng isipan niya, ito'y usapan ng maraming mga tao, even ng mga mananampalataya. As I've said, halos wala yatang hindi nakahagip ng balitang ito sapagkat ito lagi ang laman ng mga balita sa radyo man, sa television man, kung hindi man ito ay mga bagay na nasa paligid nito. At habang pinag-iisipan ko ho ang bagay na ito, ay yun nga, ang isang kapatid natin sa Panginoon nagsabi, baka maganda, Brother Paul, na ma-address natin ito at kung paano natin tayo dapat magtumugon bilang mga Kristiyano, kung paano natin to dapat tignan bilang mga Kristiyano, at sa liwanag ng salita ng Panginoon. So that's why I've said na medyo special ang atin noong time in the Word. At kung noong nung March ay nagsimula tayo ng shedding light in COVID-19, is Lord willing, ay ngayong gabi susubukan natin sa biyaya ng Panginoon to shed some light in this gruesome murder na nangyari ho sa Paniki, Tarlac. So Lord willing, I want to share 9 truths, 9 na katotohanan mula sa salita ng Diyos na makatulong sa atin na mag-frame ng tama sa ating mga kaisipan kung paano ito titignan itong pangyayaring ito. At bilang mga Kristiyano, paano tayo tutugon sang-ayon sa salita ng Diyos. Okay? So this is more on topical. We will go to many parts of the scripture. At siyam na katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Number 1, it is perfectly fine to desire that justice will be served. Tama lang na nasain natin na makita na ang hustisya ay mangyari. Pag merong mga krimen, kapag merong mga masamang pangyayari sa paligid, particularly mga paglabag sa batas,
kahit hindi grabe, ay nais natin na makita ang hustisya ay mangyari. Well, lalo na kapag nasaksihan natin sa pamagitan ng video yung pagiging brutal na ng kapwa sa kapwa-tao ay natural lang at tama lang, at actually we can even say na inaasahan na meron tayong desire na makita na ang hustisya ay maganap or maipataw. Lalo na para sa ating mga mananampalataya, sapagkat alam natin na merong katotohanan tayong tinutungtungan. Hindi lang natin gustong makita ang hustisya sapagkat na-offend yung ating preference. Hindi lamang natin gusto makita yung hustisya sapagkat masakit sa atin yung ginawa, or maaaring in one way or another ay nakaka-identify tayo doon sa nakaranas noong injustice. Pero alam natin ang katotohanan sang-ayon ho sa ika-6 na utos ng Panginoon, thou shalt not kill or thou shalt not commit murder. Gustuhin dapat, isang natural at tamang desire ang makita ang hustisya, sapagkat ang nangyari na yon ay paglabag, direktang rebelyon, direktang paglabag sa utos ng Panginoon. So, maganda at tama na mahandoon yung desire na ang hustisya ay maganap. Sa Genesis chapter 9 verse 6, if we will turn our Bible there, ay may sinabi ho dito sa Genesis chapter 9 verse 6. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon sa Genesis chapter 9 verse 6, ang sabi ho ay ito, whoso sheddeth man's blood, by man's blood, by man shall his blood be shed. Okay? So, it is an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yung papatay ay, siya rin ay parurusahan ng kamatayan. So, that is capital punishment. Pero, binigay dito yung rason. Ano ang rason? Verse 6, for in the image of God made He man. So here is another truth. Number 1, dahil ang ginawang pagpatay dun sa mag-ina ay paglabag sa direktang utos ng Diyos na thou shalt not kill or thou shalt not commit murder, pangalawa ay ang pag-atake sa kapwa-tao, particularly ang pagpatay sa kapwa-tao ay pag-atake sa imahe ng Diyos na nahandoon sa taong iyon. Anuman ang kulay ng balat, anuman ang lengguwaheng sinasalita, anuman ang estado sa lipunan, ang bawat tao, kahit na ang makasalanan, ay tagapagtaglay pa rin ng imahe ng Diyos. We are created in the image of God. Yes, itong image na ito ay marred by sin, apektado ng kasalanan. Nevertheless, it is still God's image in man. At ang sabi ng salita ng Diyos, by the way, Genesis chapter 9, ay tapos na ang pagkahulog sa kasalanan ng tao, but still nire-recognize pa rin ng Panginoon that man, na sinful man, is God's image bearer, and to attack man. At sa Matthew chapter 5, kahit nga salita ang gamiting pang-atake, ay ina-atake mo ang image bearer ng Panginoon, and it is offensive to God. So, tama lang na mag-desire tayo na ang hustisya ay maganap. And hindi lang dahil ito'y mainit na issue, kung hindi ito ay kailangan natin makita ito'y pag-atake laban sa Panginoon, pagsuway sa utos ng Panginoon, pag-atake sa imahe ng Panginoon na taglay noong mag-ina. And that counts for any other murder and any unjustified attack sa tao. So, number 1, it is perfectly fine to desire that justice will be served. Number 2, let us trust and hope that our justice system will work. Tayo ay
magtiwala at umasa na ang sistema ng hustisya natin dito sa Pilipinas, sa sitwasyon na ito, ay sana gumana ng maayos. Narinig ko ang isang joke dati na nagsasabing ang hustisya sa Pilipinas ang pinaka-the best. At nang laki ang mata, napataas ang kilay nung nakarinig, bigla niyang dinuktong, the best thing money can buy. Ang hustisya daw sa Pilipinas ang pinakamainam na pwedeng bilihin ng pera. And sad to say na hindi ito unfounded. At maraming mga pagkakataon, higit sa malamang, meron sa atin na may alam na pangyayari na yun ang naganap. Pero kagaya ng ating pinag-aralan sa Romans chapter 13 verses 1 to 7, tayo bilang mga Kristiyano inuutusan ng Panginoon na magpailalim sa otoridad sa ating bansa, sa otoridad dito sa lupa. At kasama dito ang sinabi ng Panginoon sa verse number 4, Romans chapter 13, for he that is the government, the earthly government, or particularly the king and his ministers, ang sabi, for he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So, ang sabi ng salita ng Diyos, ang gobyerno, ang nasa pamahalaan, particularly yung nasa justice system ng ating pamahalaan, they are God's ministers. Maaaring hindi nila alam, pero they are God's minister to execute His wrath doon sa mga lumalabag sa batas. So let us pray and hope and trust, Lord willing, ang justice system natin ay gumana. Napakadali na magduda, napakadali na isipin, palalayain lang yan ng mga kabaro niya, magkakaroon ng special treatment, so on and so forth. But let us, let us as believers, let's pray. Let's pray and hope na mangyari at ganapin ng ating gobyerno yung mandato na ibinigay sa kanila ng Panginoon, and particularly the punishing of evil doers. So that's number 2. Let us pray and hope, or trust and hope, that our justice system will work. Number 3, let us trust God who will judge all righteously. Magtiwala tayo sa Diyos na hahatol sa lahat ng isang matuwid na hatol. Alam natin ang sabi ng salita ng Panginoon, for all have sinned and come short of the glory of God. At ang sabi sa Romans 3 verse 10, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O Romans 6 verse 10, ang kabayaran ng kasalanan ay Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang sabi ng Ezekiel 18 verse 20, the soul that sinneth, it shall die. Sinigurado ng Panginoon, walang kasalanan na hindi mababayaran. Sa Romans chapter 2 verse 3, ang sabi, and thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? And we know the implied answer. No one will escape the judgment of God. Maybe for a season, sa panahon ngayon, maaari sa kanyang tingin ay makakatanggap siya ng special treatment, sa kanyang tingin ay makakalusot siya. Pero no one will escape the justice of God. Walang kasalanan na hindi pagbabayaran. And as we always said, there's only 2 options. It's either ito ay binayaran ni Jesus sa krus, or itong kasalanan ay babayarang walang hanggan sa impyerno. Pero walang kasalanan na walang bayad. Walang kasalanan na makakalusot
Ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs, ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Nakikita niya ang mabuti at ang masama. So paano kung ang hustisya dito sa lupa ay, yes, sabihin natin, paano kung nagkaroon nga ng special treatment? Paano kung nabayaran nga at nabili ang hustisya? Anong gagawin natin? Tayo ba'y magtatayo ng vigilante group o susuporta sa mga vigilante? No, that is not an option for believers or even desire to be isang vigilante. Hindi yun option para sa isang Kristiyano. Tayo ay dapat magpahinga sa soberanong Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay at sinabi ng salita ng Diyos, siya ang hahatol ng matuwid. Doon sa Romans chapter 2 verse 6 ang sabi, who will render, so God will render to every man according to his deeds. Sasaulian ng Diyos, gagantihan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So, let us be hopeful na ang ating justice system will work, but let us be trusting God. Let us be praying and trusting God na siya ay hahatol ng matuwid. Kung sa mata natin maaring makalusot man siya sa hustisya ng mundong ito o ng lupa, ay hindi maaari itong makalusot sa hustisya ng Panginoon. So number 3, let us trust God who will judge all righteously. Number 4, let us be careful with our words and emotions. Let us be careful with our words and emotions. Napakadali na mawalan ng kontrol, lalo na ng ating emosyon, at pag nawalan ng kontrol ang emosyon, ay kasunod na ang salita at maaaring kasunod na ang aksyon. Sa sobrang galit, sa sobrang gigil, lalo na ito'y napakadelikado kapag atin nang minarkahan na yung ating galit ay sa tinatawag na righteous anger. Matuwid na, gumawa siya talaga ng masama, kaya ako galit na galit sa kanya. Now, as we have always said and seen from the scripture, hindi masamang magalit. Pero as sinabi ng salita ng Diyos, be angry and what? Sin not. Bantayan natin yung ating sarili. Yes, brutal ang nangyari. Yes, napakasama ng nangyari o ng ginawa nitong taong ito, ng pulis na ito, na supposed to be tagapagprotekta ng buhay, pero siya ang kumitil ng buhay at sa napaka-brutal na paraan. Nevertheless, ang kasalanan niya ay hindi lisensya para sa atin na magkasala. So let us be careful with our words. Let us be careful with our emotions. I can still remember yung Maguindanao Massacre. Kung yun naalala, mas marami, mas brutal ang ginawang pagpatay dun sa Maguindanao Massacre. Nung naalala ko, nung medyo sinundan ko yung balita na yon, nung inaresto na ang mga ampatuan at yung isang ampatuan ay, ewan ko, isasakay ba siya sa aeroplano, isasakay sa sasakyan, o galing sa aeroplano, sasakay sa sasakyan, at kinukunan siya ng video, kakaway-kaway pa, nakangiti. I can remember yung emosyon ko na para bang gusto kong pwede lang lumusot yung kamay ko sa telebisyon at kunin yung leeg niya at sakalin. And that is wrong. Yun ay pagkuha ng pagnanasa na gawin ang hustisya sa aking sariling kamay, ngunit ito'y nilagay ng Diyos doon sa ating sa gobyerno natin, hindi sa kamay natin. So let us be watchful. Let us be watchful. Napakadali sa mga comment section, sa mga social media, kung ako yan, ganito gagawin ko sa kanya, ganito dapat dyan, ganyan dapat dyan, ganun dapat doon. Again, let us be very careful. Let us be very careful. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay sa James chapter 3 verse 8, verse 9, guna lang sa verse 9, James chapter 3 verse 9, therewith bless we God, that is our tongue, with our tongue bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. So again, yung point natin kanina, even
verbal attacks. Pag-atake dun sa tao is an attack to the image of God na nahandun sa. So let us be careful. Let's be careful. Again, kapag merong pag-atake sa Panginoon, sa kabanalan ng Diyos, sa utos ng Panginoon, paglabag doon, it is but natural na tayo ay magkaroon ng galit, but be angry and sin not. Sabi ng salita ng Diyos. And I think that is the wisdom of imprecatory prayers. I don't know if anong view nyo or stand when it comes to imprecatory prayers. Marami ito sa lumang tipan. And that is asking God. I think that is the wisdom of imprecatory prayers. It is not desiring. Hindi ito pagde-desire na ang hustisya ay gawin ng sarili kong kamay. Kung hindi, it is asking God to do justice. And I think one of the closest imprecatory prayer or statement na meron tayo sa bagong tipan ay yung sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 14, Alexander the coppersmith did me much evil. Again, mismo, hindi ito evil na nasa kasihan lang ni Pablo at nagalit siya, kung hindi ito'y evil na naranasan mismo ni Pablo. Alexander the coppersmith did me much evil. At ang sabi ni Pablo, the Lord reward him according to his works. Gantihan siya ng Panginoon sang-ayon sa kanyang ginawa. So that's different ng pagnanasa na gusto mong ikaw ang execute ng batas mo o ng paraan ng parusa na gusto mong gawin, kaysa sa pagde-desire the Lord, ikaw ang gumanti at gagawin ng Panginoon yung marapat. So let us be watchful sa ating mga salita, sa ating emosyon, sa ating maaaring mga ninanasang gawin in response sa bagay ho na ito. Let us also be careful even with our social media posts, lalo na with regards doon sa anak na babae nung pulis na nahandoon. And maraming sinasabi patungkol doon. Even yung, if I remember correctly, even yung asawa nung pinatay na babae ay nakiusap na wag namang atakihin yung batang babae. So, let us be very, very careful. So, that's number 4. Number 5. Nawa ito'y magpaalala sa atin kung gaano kaseryoso ang kasalanan. Let this be a reminder. Let us be reminded of the seriousness of sin. Anong sabi ng James chapter 1 verse 14? But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and when sin is finished, bringeth forth death. Sin kills. Ang kasalanan ay pumapatay. Ang kasalanan ay nagwawasak. Walang positibong anumang bagay na idudulot ang kasalanan. Ang kasalanan ay papatay, ang kasalanan ay wawasak. At dito sa puntong ito, again, hindi natin alam yung detalye ng away sa right of way, so on and so forth. Pero ang makikita natin doon sa video at doon sa pangyayari ay the sin of anger. Yung kasalanan ng galit na hindi kontrolado at hindi nabantayan at ito'y nagdulot ng pananakit or pagpinsala sa kapwa. Bantayan natin. Again, anger, there is legitimate anger. Pwedeng magalit, hindi ang Diyos ay nagagalit. Pero ang mahigpit na salita ng Panginoon ng sinabi, huwag tayo magkakasala. At sa dating dito sa pulis na ito, hindi niya iningatan yun. Siya'y na hindi naging mapagbantay at nahulog sa kasalanan. And right there and then, it brought forth death. It resulted to death. Hindi kanya, kundi kamatayan ng iba. At who knows kung anong magiging epekto nito sa buhay niya, sa buhay ng kanyang buong pamilya. And not only that, maaaring makikita rin natin doon, as if I have the facts correct, ay lasing yung lalaking pinatay. Yung Anthony Gregorio, siya'y lasing. Ang sabi ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 5 verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess,
At yun yung doon yung pagtatalo talaga nung lasing at nung pulis. And who knows anong maaaring nangyari kung hindi lasing. Again, hindi natin pwedeng asahan na lalabagin natin ang salita ng Diyos at wala itong epekto. So again, the seriousness of sin, ang kaseryosohan ng kasalanan, it bringeth forth death. Maging mapagbantay tayo, maging seryoso tayo. Walang kasalanang hindi seryoso. Walang kasalanang hindi nakamamatay. So makita natin ang kaseryosohan ng kasalanan. Pang-anim, let this push us to pray more. Ito dapat ay magtulak sa atin na manalangin. And I hope na ang ating unang course of action, kung nahagip natin ng balitang ito at nakita natin kung gaano kabrutal, I hope ang ating first course of action ay hindi mag-comment ng kung ano, hindi magsabi ng kung ano-ano, kung hindi to pray. Hopefully, that's our first course of action. To pray for justice, kagaya sinabi natin kanina. To pray for the families. Yes, pray for the families, the Gregorio families na sila'y namatayan ng dalawang mahal sa buhay. Pray for their salvation. Pray that justice will be served. And pray also sa pamilya noong pulis na gumawa ng krimen. Pray for that little girl na nandun sa video. Pray for the salvation of former police officer Jonel. Nawa, napakaganda nung napakinggan ko minsan, at hindi ko na maalala kung saan ko ito napakinggan o nabasa. Si Apostol Pablo, bago naligtas, ay taga-aresto, taga-persecute, and he lead believers to death. Brutal. Nevertheless, siya iniligtas ng Panginoon, ginamit sa dakilang paraan ng Panginoon. Baka mamaya ay kita lang natin yung ginawa niyang kasalanan, pero hindi natin maalala na siya'y taong makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. So pray. Pray for the families. Pray for comfort, salvation and comfort sa Gregorio family. Pray for salvation dun sa pulis na gumawa noon. At hindi natin alam kung paano luluwalhatiin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa ganitong pangyayari. So pray. Number 7, let's overcome evil with good. Let's overcome evil with good. Kung kanina sinabi natin na bantayan natin yung ating mga sarili na huwag tayong gumawa ng masama, actually, higit pa doon, inutusan tayo ng Biblia na gumawa ng mabuti. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 17, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. And the effort is to live peaceably. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. What is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coals of fire in his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So what is our duty? Do good. Do good. Now, maaaring masyadong malayo sa atin ang panikitar lang. Nevertheless, ang isang maaaring application din sa atin when we experience evil. Hopefully, hindi kasing brutal, hindi kasing lala nitong naranasan ng Gregorio family. But when injustice happens to us, kapag dumating sa atin ang mga masamang gawa ng tao, let us not render evil for evil, but overcome evil with good. Kung sakali man na tayo magkokomento sa social media, take this truth
into account. How can I do good in these comments? Yes, justice must be served. Yes, nandun, didideny yung masamang ginawa. But how can I do good? So, let us overcome evil with good. Yan ay utos sa atin ng salita ng Panginoon. Pangwalo, hindi tayong papakatagal, pangwalo, na katotohanan na maaari at dapat natin maisip sa mga pangyayaring ito. Pangwalo, death can come any moment. Death can come any moment. Ang kamatayan ay pwedeng dumating kahit anong oras. Hebrews chapter 9, verse 27, as it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Nakatakda ang panahon. Ito'y itidakda ng Diyos, pero hindi natin alam kung kailan. So kahit anong oras, pwedeng dumating ang kamatayan. At nung Sunday ng hapon, dumating ang nakatakdang oras para doon sa mag-ina. Death can happen any moment. And hindi lang sa pamamagitan ng brutal na pagpatay. It can happen through an accident. It can happen through sickness. It can happen through a heart attack, stroke. Pwedeng dumating ang kamatayan kahit anong oras. I know of an incident kung saan ang isang lalaki, ama ng tahanan, na nagkakamali ng tanda doon sa kwento, madaling araw, nagising, naramdaman ng tiyan, pumunta sa CR, at dun sinumpong ng stroke. At marami ang nagsasabi na baka mamaya dun sa kanyang pagmamadali at dun sa kanyang naramdaman o sa kanyang pag-iri, maaaring nagkasama-sama ang mga bagay na ito and stroke happened. Andun siya namatay. O yun ang kanyang kinamatay. Death can happen any moment. Kung meron tayong kabataang nanonood ngayong gabi, wag mo sanang ipangahas na, bata pa ako, marami pa akong taon na hinaharap. Sino ka para sabihin yun? Hindi ba sinabi sa atin ng salita ng Diyos sa aklat ng Santiago, ang ating buhay ay parang bula, ngayon hinahandyan, tapos ay wala na? Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Hindi natin ito kontrolado. Pwedeng dumating ang kamatayan kahit anong oras sa iba't ibang kaparaanan. So let this be a reminder. Let this be a reminder. At ang pinakamaganda at kung tayo ay tunay ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At kung dumating man ang kamatayan, ay meron tayong tiyak na kaligtasan. And lastly, pangsyam na katotohanan na dapat nating tungtungan. Number 9, let us rest in the sovereign hand of God. Madaling manggalaiti. Yung iba, maaaring sobrang apektado nung napanood, nung nasaksihan niya, talagang nakiki-identify doon sa pamilya, maaaring inis na inis doon sa kriminal na gumawa, maaaring doon yung duda niya sa justice system, so on and so forth. Let us rest in the sovereign hand of God. Kagaya nga ho nung sinabi ni Charles Spurgeon, in times of trial, the sovereignty of God is the pillow where the Christian lay his head. Sa panahon ng pagsubok, kahirapan, kabigatan, ang soberanong kamay ng Diyos ay unan kung saan ihihiga ng Kristiyano ang kanyang ulo. Hawak ito lahat ng Diyos. Hawak lahat ng Panginoon. Hindi yung nangyayari na yun sa panikitarlak, hindi ito labas sa soberanong kamay ng Diyos. Lahat ng ito ay nangyayari sa plano, sa kapahintulutan ng ating Panginoon. Ang sabi na Matthew 10 verse 29, are not 2 sparrows sold for a farthing? Hindi ba yung 2 ibong sparrow ang tawag? Napakamura ng halaga. Barya lang ng halaga.
Anong sabi ng salita? Yeah, and one of them shall not fall on the ground without your Father. At ang implication noon ay hindi babagsak ang isa man sa mga ibon na ito na ang liit ng halaga. Hindi babagsak ang ibon kung hindi sa kapahintulutan ng ating Ama. And that crime, murder, ang nangyari, as gruesome, as brutal as it is, ito'y napaka-tindi, napaka-brutal, napaka-pangit, napaka-sakit. We can rest on the truth na ito ay naganap sang-ayon at hindi labas sa soberanong kamay ng Panginoon, kontrolado ng Diyos. At tayo ay umasa, tumungtong magpahinga sa katotohanan ito. Now, I know itong mga tingnan nating talata sa Biblia does not answer all the questions that we may have. At kung kayo ay may tanong, you can send me a message kung sa mga bagay ho na ito. Nevertheless, it is my hope na sa ating pagtingin sa mga katotohanan ito ay nakapagbigay ng liwanag, gabay, kung paano tayo dapat tumingin at magresponde sa mga ganitong pangyayari. Lalo na kung ito ay sa atin nangyari. At kung sakali man sa atin nangyari ang injustice, ang isang masamang bagay, one more truth. We know, alam natin, that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Sa ikabubuti ng mga mananampalataya, sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Kung pahintulutan man ng Panginoon ang isang masakit na bagay sa ating buhay, ito ay sa ikabubuti at sang-ayon sa kanyang mapagmahal na puso, kanyang itong pinahintulutan. I can still remember nung nakaraan lamang na buwan ay dinala namin ang aming anak na si Timmy. Pagkatapos ng kanyang birthday, ilang araw pagkatapos ng kanyang birthday, dinala namin sa kanyang pedya, tinusok na naman. At napakasakit, napakatindi ng kanyang iyak. Ayaw niya, masakit. But we know that it is for good, para siya sa ikabubuti niya. Maaari din niya alam, maaring right there, ang alam lang niya, masakit, ayaw niya. But it is for His good. Let us trust in the sovereignty of God. I hope ito yung nakapagbigay liwanag kahit papano. Mga katotohanan na gagabay sa ating tutuntungan natin kapag humaharap tayo sa mga ganitong mga pangyayari. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita na gabay namin. Salamat, Panginoon, na meron kaming liwanag sa aming landas. Salamat po na mayroong mga katotohanan na gagabay sa aming mga kaisipan, pupuno sa aming mga kaisipan. Tawatulungan mo kami, Panginoon, na sa mga ganitong mga pangyayari ay hindi agad bumase sa aming emosyon, hindi agad magpadalos-dalos sa aming salita, kundi tumingin sa iyong salita. Kami humakbang sang-ayon sa liwanag nito. Kung kami man ay nagkulang, kung kami man ay sumobra, patawad po, Panginoon. Tulungan mo kami bilang iyong mga anak na lumakad at tumugon sang-ayon sa mga katotohanan. Mahabag ka po, O Diyos, sa Gregorio family. Ang sakit, ang hapdi ng kanilang kasalukuyang dinaranas sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Lord, hindi imposible sa iyo. Ito ang gamitin mo upang mabuksan ang pintuan ng ebanghelyo para sa kanilang buong pamilya. Mahabag ka po nawa. Sugo ka po ng mga ngaral, gumamit ka po ng mga tao upang makarating ang ebanghelyo sa kanila, makapagbigay comfort din sa kanila.
Mahabag ka rin nawa po, Panginoon, sa pamilya ng pulis at doon mismo sa pulis na gumawa ng kahindik-hindik na krimen na ito. Mahabag ka po. Lord, kung loobin mo, abutin mo siya ng ebanghelyo sa kanyang ikaliligtas. Lord, nawa ang hustisya ay mangyari. Nawa ay huwag mabili ang batas. Nawa hindi gumana ang palakasan. Sapagkat, O Diyos, hindi lamang ang batas ng lupa, kundi ang utos mo ay nalabag. Ang imahe mo ay inatake. Nawa mangyari ang naaayon sa batas. Ikaw po ang humawak. Ikaw ang nakakakita. Kalooban mo ang maganap. Ingatan mo kami maging sa aming sama-samang pananalangin. Lahat ng ito ay hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. At as I've said, magkakaroon ho tayo ng ating prayer meeting pagkatapos ng ating time in the Word. So, please wait. Akin hong ipopost ang ating prayer room link sa ating Facebook group at isasend ko rin ho sa ladies, men, and youth group chat. So, please do wait for that. God bless po. Magandang gabi. Advance Merry Christmas. Ingat po tayong lahat. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. Magandang gabi po.